Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, marami ang nagpapasalamat ngayon na may opsyon na tayong mag-work from home. Biyaya daw ng COVID. Ang public transport sa ating mga syudad ngayon ay lubhang malupit, lalo na para sa maralitang Pilipino. Dahil sa iba-ibang uri ng ating kabuhayan, marami pa rin sa atin ang no choice. Kapit patalim, kapit tuko sa uri ng public transport sa ating mga urban areas sa kasalukuyan. Kaya't ang konsepto ng green transport, iisipin mo pa lang ay parang malamig na inuming tubig sa gitna ng init ng tag-araw. Darating kaya ito sa ating bansa? Kailan kaya, kapanalig? Ang green transport ay tumutukoy sa mga sistema ng transportasyon na mababa ang carbon footprints sa kapaligiran. Nagtataguyod ito ng mas malinis at mas sustainable na paraan ng pagbabiyahe. Ligtas ito para sa lahat, makatao, makakalikasan, at makadiyos. Sa green transport, mas environmental friendly ang mga sasakyan. Mas dadami ng sasakyan tulad ng electric vehicles at hybrid cars na nakatutulong upang mabawasan ang emisyon ng greenhouse gases. Mangyari lamang nga sana ito sa Metro Manila na kilala sa matinding air pollution ngayon. Ang laking pagbabago at ginhawa na agad, kapanalig. Ang pagbabawas sa paggamit ng mga fossil fuel powered vehicles ay magdudulot ng mas malinis na hangin, na magdudulot ng mas mabuting kalusugan para sa mga residente ng Kalakhang, Maynila. Tayo yon, kapanalig. Tipid din sa enerhiya kapag laganap ang green transport sa bayan dahil sinusulong nito ang renewable energy sources. Ang mga electric vehicles, halimbawa, ay maaring i-charge gamit ang solar or wind power na nagre-resulta sa mas mababang dependency sa mga imported na krudo at mas mababang gastos sa enerhiya. Magbubukas din ito ng mga bagong oportunidad para sa trabaho at negosyo dahil ang industriya ng renewable energy at electric vehicles ay may potensyal na magbigay ng trabaho sa maraming Pilipino at magdala ng pamumuhunan dito sa ating bansa. Sabay sa pagsulong ng mga non-motorized o hybrid transport, kailangan din sana nating isulong, kapanalig, ang biking, walking bilang mga pangunahing paraan ng transportasyon, hindi po ba? Hindi lamang ito eco-friendly, nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Ang pagtatayo ng mga bike lanes at pedestrian-friendly infrastructure ay maghihikayat sa mga tao na magbisikleta o maglakad papunta sa kanilang destinasyon. Ang pagsulong ng green transport sa Metro Manila at iba pa nating urban areas ay kritikal para sa ating survival. Hindi lamang ito usapang aesthetic o pagtitipid. Ito ay usaping katarungan at sustainable development. Ang pagsulong nito ay maaaring maging mahirap at nangangailangan ng kooperasyon mula sa lahat ng sektor ng lipunan. Ngunit ang mga benepisyo nito para sa kalusugan, ekonomiya, kapaligiran ay higit na mas malaki kaysa sa mga hamon ng ating kakaharapin. Pukawin nawa tayo ng pahayag ni St. John Paul II noong World Day of Peace noong 1990. Sabi niya, faced with the widespread destruction of the environment, people everywhere are coming to understand that we cannot continue to use the goods of the earth as we have in the past. Kapanalig, kailangan na natin ng pagbabago. Kailangan na natin ng green transport. Kaya ang tanong nga, kundi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? Sabi nga ni Mahatma Gandhi, no, we have to be the change that we want to see in the world. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.